Guys, nagluluto ako ngayon nitong local chicken na dala nila ni Deepak. Actually, nakapagluto na po ako ng aming ulam. Niluto ko chicken curry na may labanos at may okra dahil favorite ni Deepak. And ito yung ginger tea ko. Ayan. And salamat sa inyong mga comments. So, ayun guys, ang story nito, bakit dala nila ito. At sabi ko, mainit pa. Akala ko dito lang nila ito binili. Ngayon guys, ang story nito, ng local chicken, ito guys, no? Kumbaga, native chicken ito sa atin. Yung local chicken nga, ang dami kong explanation, ano? First and foremost pala guys, may ganun na, first and foremost, patay ng ilaw kasi nga, malinis na yung kusina dahil ready na kami ni Juan sa itaas na ako. So, sila ni Deepak, maaga pa lang kanina, nagbiyahe na yan sila guys. So, ang nangyari, dala nila ito pa uwi. Ang init pa nito manok. Sabi ko, bakit kayo bumili? Nakapagluto na ako. Nagluto ako actually guys, kahit hindi mo nagsabi si Deepak. Kasi nga, gusto kong kumain ng chicken curry kahit masakit-sakit yung tiyan natin. Ayun guys, yung story ng manok na iyan, ano nila yan guys, kumbaga sabi nga nila, we feel like we are murderer. Kasi nga, nag-ano daw yan, kumbaga, guys, dadaan daw sila. Pumunta sila from Dolikil, 10 to 20 minutes far from Dolikil. Masok sila sa isang village. Ngayon, nandito na sila sa isang village na to. So ngayon guys, hindi sadya. Ano nila itong ang manok na ito, nabangga nila, napatay nila, nandun sila sa loob ng village. Yun, may-ari. Pinabayaran daw ito ng 1,000. At kinuha na lang nila yung ulo, iniwan doon. At ito ang dala nila pa uwi. So sabi ko, doon din ba kinat? Sabi nila, hindi. Dito na yan kinat. Dinalan nila yung katawan. Sabi ni Susan Bay, I feel sorry for the chicken kasi hindi ko naman siya sadya na mapatay ko siya. Kaso lang, bigla-bigla daw. Pero pinabayaran ko sa kanila, may higit 1,000. And sabi ko rin, baka yung bad luck doon napunta sa chicken, kaya ganun. Sabi niya, yun din daw ang mga sabi ng villagers. Pero sabi ko, bakit pinuntahan kaya sobrang mahal? Pero usually naman, ang mga native chicken, nasa 1,000 naman may higit. Pero I don't think na benta din sa kanila mahal, no? Kasi taga-village, hindi naman ganyan mga ugali ng mga taga-village. Mababait usually guys, ang mga taga-village dito. So ayun, sinabihan daw sila na, ayun nga, yung bad luck daw, gaya nga ng sabi ko. Pero sabi ko, time na ng manok na mamatay na siya, so wala na tayong magagawa. So kaya ayan, niluto ko ng agad. Pero sabi ko, mainit pa itong manok. Sabi niya, kasi dito namin yan pinaano. Kumbaga, nagpaano daw sila, nabayad daw sila na pinalinisan nila ito. Kaya nagboil pa ng ano, kaya mainit ito. Kaya sabi ko, no wonder pala kasi parang mainit. Sandali mo na guys. Kaya pala parang mainit yung yung manok. Sabi nila, oo kasi. Wala pala sa amin, pinalinisan nila. Nagbayad lang sila. Kaya pala si Juan kanina, nakamonitor siya sa tatay niya na nandito na daw bakit wala pa. Yung pala pinapalinisan nila yung manok. So, ilipat natin dito guys. Ako kasi yung story ng manok ba. Kita niyo guys, ilipat lang natin to. Actually ako guys, nagpapahinga-hinga na. Yan, nagbabalak ako ako guys, warm bath ako. Although okay na yung tiyan ko, pero meron pa rin tayo paano. Pero, carry ball. Carry naman siya. Hindi na ako kakain to sila. Matigas na local chicken to eh. Kailang guys, initin ko lang itong sausage. Yan. Ayun na lang nila yan. Diretso kasi sayang. Slice ko lang ito guys to para may salad sila. Wala silang salad. Sabi ni Susan Bay, Baujo, sabi niya, I'm sorry talaga sa chicken kasi I feel like I murdered the chicken. Sabi niya gano'n. Alam niyo ba yan si Susan Bay, guys? Si Susan Bay. Ang hirap kasi ng pangalan. Nakipag-awa yan sa aso. Kasi nga, lover yan siya, guys. Pet lover yan si Susan Bay. May aso yan siya. Kaya nga pag nandito yan siya, di ba sinabi ko na sa inyo before sa vlog, na ang worry niya lagi, pag nandito yan siya, pag hindi siya makauwi, ang aso niya. Wala kasamang aso niya. Yun guys, sandali. Kasi inaano ko to guys, ang ipis lang. Nangyari, maulan nung time na yung monsoon. Ito lang guys nangyari. So, bali may pinasok siya. Ewan ko saan banda, dito sa amin o medyo malayo. Ngayon, ang nangyari guys, may medyo baha. Yung aso guys, parang naghihingi siya tulong. Kasi nalulunod siya. Si Susan Bay guys,
ang nakarinig sa kanya, may mga tao. So, it so happens si Susan Bay, siya guys, dog lover talaga siya. Ngayon, ito pa ang masama minsan, no? Malinis yung intensyon mo, natutulong ka, magiging masama ka pa sa paningin ng tao, di ba? Ganun talaga ang nangyayari minsan. Ngayon, ganun ang nangyari kay Susan Bay. Kinuha niya na yung aso kasi nga kahol ng kahol, kasi syempre nalulunod. Guys, kinagat siya. Yung kagat sa kanya ng aso, ang laki sa braso niya. Nung kinagat siya guys, sa inis niya, sinuntok niya daw yung aso guys at tinapon niya talaga. Kasi nga, kinuha niya dahil nga nalulunod. So sa inis niya dahil kinagat siya, ay sinuntok niya daw guys. Tingnan lang daw, naisip niya pa rin na itapon niya sa walang tubig. Wala, sabi ko, Susan Bay, ang tapang mo! Sabi niya, Timila, ano magagawa ko? Kinagat na niya ako. Wala akong magawa. Kung hindi, suntukin ko siya dahil nasaktan ako eh. Sabi niya ganun. Kawawa naman si Susan Bay. Guys, good morning! Ayan si Yuhan. Hindi kami nakapasok kasi sasabihin ko sa inyo. Alam nyo ba guys, by the way, tingnan nyo. Ang hapdi ng tiyan ko, feeling ko talaga nagka-acid talaga ako ba. Grabe, acidity talaga yung naramdaman ko. Kasi nga, kumain ako na maanghang, grabe. Hindi na ako uulit talaga guys. Sa kain ko doon sa kanila ni auntie. Grabe sila magluto. Sobrang anghang nila guys. Kumain lang ako ng konting atsar. Yung moto nila, konti lang naman yung kinain ko talaga. Kasi maliliit naman yung mga hiwa. Pero kumain kasi ako. Tapos mga beans. Tapos nga, kinagabihan kumain kami dito ng fried vegetable rice. Oh my God, guys. Simula nung gabi na yung naramdaman ko. It was Saturday evening. Tapos Sunday, Monday. Naramdaman ko pa rin ba, mahapdi yung sikmura ko. And nadagdagan pa yun dahil hindi nga ako nakatulog masyado. Gawangan. Oh my God. May regla pa ako. Tapos na yung regla ko. Siguro nagkasabay-sabay na rin. Tapos nagka-migraine pa ako. Ay, grabe guys. Parang ngayon wala na ako migraine. Yung tiyan ko naman parang sa kinain ko. Doon sa kanila sabi ko nga si Baojo kaya natunawan yun. Kasi grabe din kumain yun guys doon. Kasi wala rin yung pangtunaw. So ako talaga yung napuruhan kasi yung unang serve nila sa amin is Mountain Dew. Tapos yung pangalawa gumawa si Uncle ng lassi. Hindi ko alam kung anong pinag-mix ni Uncle. Tapos nung pangatlo, tea. Sabi ko pa nga baka mag-away-away na ito sa tiyan namin, yung mga ininom namin. Kasi sabi ko hindi na ako sana inom ng tea. Siyempre nag-serve na inom din ako. After nun, doon, yung flat rice, tapos moton, tapos yung atsar, lahat maaanghang yun guys, kumain ako. Kasi Indira, grabe kaanghang nung sabi no that time. Medyo okay naman na. Kasi nga, hindi ako pwedeng kumain na maanghang, kumain ako doon. Grabe guys, parang feeling ko talaga na dali talaga yung sikmura ko this time. Sabi ko, hindi na talaga ako kakain doon pag pumunta kami. Kasi sobrang maanghang sila ever since magluto. Kahit nga si Shanta Ante, yung pinuntahan natin, kahit nga siya, hindi siya makakain doon kasi maanghang talaga sila magluto guys. Kaya yun sabi ko, oh my God, inang araw ko to din nararamdam. Sabi ko nga kay Indira, kung si Baojo ba natunawan din? Sabi naman nila, matutunawan yun kasi grabe yun kumain. Kahit na pareho kaming wala mga abdo ba. So dinamdam ko talaga ito guys, oh my God. So ngayon guys, ang nangyari naman, babawi na sana ako tulog. Nakatulog na ako kagabi kasi nandito si Susan Bay, diba? Nauna na ako sa kanila umiga kasi naligo ako, tapos umiga ako, tapos naglagay ako ng yutan po, aking tiyan. Afternoon guys, nakaidlip na ako. Siguro nagising ako mga kasi si Yon natutulog na siya. Mga si Yon mga 11. Ayun. Tapos lumipat si Yon sa tabi ko kasi nga kita niyo si Dipak nasa sahig. Yun. Naglagay kami ng foam doon kasi nga bala ko sana yung low bed ilagay dyan para si Yon dyan matulog. Ayaw man ni Dipak kasi masikip na nga dyan. Dito nga kami matutulog. Sana ayusin ko yung kwarto kaso lang si Dipak dyan nag-work. Ay ngayon guys, ang dami ko na namang daldal sa inyo. So ayun, kagabi nahiga na kami. Pero nakaidlip na talaga ako nung malalim na tulog ko. Kaya sabi ko kay Dipak, pag nanonood sila, wag makinig ng music or manood na lang ng movie. So buti na maaga din sila nakapagpahinga, napagod din siguro sila sa biyahe nila. Ngayon natulog na kami guys. Siguro brown out guys, mainit ngayon this time. Sobrang init. Kahapon diba pinakita ko sa 32 degrees yung sa vlog natin. Mainit guys, kahit ngayon mainit. Wow, ginuo ko guys, nag-brown out sa 12:30, nagkailaw kami 2:30, ganun din guys, wala akong tulog. Alas 2 nagbanyo ulit ako, kasi nga parang tuwing makakaramdam ako ng sa sikmura ako, nagbabanyo agad ako, pero hindi ako diarrhea, constipated talaga. Pero nga kasi syempre wala akong pantunaw, yun. Tapos nag-okay yung pakiramdam ko guys. So kaya ayun, humiga na naman ako hanggat sa nakatulog ako. Pero
Wala pa ring ilaw, gising na naman ako guys, gabi na pay ko. Tapos maya ayun, umilaw na. Wow, grabe, pasalamat ko Lord, thank you talaga. Nakatulog na kami to 30, ngayon itong nangyari sa amin, nagising kami na tinatawagan na kami ng nani na bus ni Juan. So hindi na kami nakapasok kasi bala ko sana iatid ko lang siya sa school and may program pa sila na pinapractice. So wala alanganin kami. Kaya ayun, ngayon, what is the time anak? Masama pa rin talaga yung pakiramdam ko kasi nawala yung half day tapos nandyan na naman, nawala yung half day tapos nandyan na naman. Pero okay, rebels pa rin guys, kaso lang sa kinain ko talaga ito guys, something talaga na na-upset talaga yung tiyan ko. Kumain ako ng yogurt kanina and ayun, kulang na naman ako sa tulog kasi purigaba talaga yung kuryente na to. Parang nakaka-relate talaga ako sa tatay ko, sa mga kapatid ko na walang ilaw doon sa Pilipinas, sa amin sa Negros, ilang oras yung brown out. Tapos pag mainit, okay sana winter pero pag ganito na medyo mainit. Ayan si Juan, mamay pagupitan namin yan. Grabe, paglaki kaya ni Juan guys, sobrang laki niya talaga. As in si Juan talaga, parang tignan niyo, ang laki niya talaga, ang laking bata. Oh, tawa siya. Napakahaba niya guys, napakahaba. Kaya sila dito guys, sanay sila na si Juan mataba, si Juan chubby. Ngayon, pumayat si Juan dahil sobrang tangkad na bata, malaking bata. Kaya sabi ko nga sa kanila, hindi yan siya duplo, hindi yan siya tin. Tingnan nyo kahit pa paano, may belly pa yan, yung boobs niya. Pero active siya guys sa basketball, football, kaya sobrang happy kami sa kanya kasi ito na yung time na nag-adjust talaga yung katawan niya. Wala na talaga siyang tummy ba, nunak no? Yan, binata na talaga siya guys. So, nagsaing lang ako at may chicken curry doon. Hapdi ng tiyan ko guys. Kaya ayun, na-upset talaga ito. Kaya itong sinasabihan ako ni Doc, huwag kumain ng spicy, kumain ng konti lang. Kahit konti lang guys, grabe yung tiyan ko. Hindi na matigas yung tiyan ko unlike nung mga una. Kasi nga nakakapupo-pupo ako. Kaya siguro, slowly siya na-digest. Pero na-upset talaga yung tiyan ko guys. Parang yung kapitbahay ko, nagkasalubungan kami, sabi nyo, grabe yung gastritis ko, yung gas niya daw, si Susilday. Kasi nga sabi niya sa tea na may dud. Yung gatas, nag-tea pa kami doon. Tapos lasi, tapos away-away na talaga. Tapos yung tsura, yung flat rice, tapos yung mga anghang na mga luto. Si Juan natatawa sa akin, no? Why, anak? Look there. Oo nga. Pinapakita niyo sa akin yung vlog. So, hi guys. Gumawa ako ng chamomile tea. Yan, inom tayo. Inubos ko lang yung dalawa kong saba na natira. So, chamomile tea tayo guys. Mix na itong vlog ko. Yung mag-ama ko nandun sa kabilang kwarto. So, ayun. Okay na yung pakiramdam ko. Thanks God. At hindi na mapdi yung tiyan ko. At saka okay na guys. At yun. Talagang naano lang ito guys. Nadali lang ito na first time ko talaga nakakain ng sobrang anghang talaga. Kasi pag sila, yung iba, pag nagluto sila ng mga karne nila dito, mga moton, yun, matigas sila guys magluto. Kahit si ama magluto siya, matigas yan siya magluto ng moton. Kaya hindi ako kumakain kasi hindi ko type. Kahit mga pagprito-prito sila guys, iba sila, matitigas pa rin yung meat ba nila. Kasi ako pag nagluto ako ng moton dito, kami, sobrang lambot talaga guys. As in, ang lambot-lambot talaga. Alam niyo yung pata, parang ganun ako magluto. Sobrang lambot talaga na parang nagsishake-shake pa yung yung taba. So, ganun. Pag sila, guys, sobrang tigas. Ewan ko ba bakit gustong-gusto nila kainin yung ganun. Sobrang tigas. Kahit konti lang. So, ayun guys, pagpasensyahan nyo ulit yung muna yung vlog ko ha. Dahil ito ay halo-halo. At hopefully, maging okay na talaga tayo. At makapag, vlog-vlog na tayo ulit sa ating normal na pagba-vlogging na may mga marami tayong ginagawa. At ayun, si Deepak mabuti nga. Marami yung video ni Deepak guys. Pero kasi, alam nyo naman, nagbablog siya pero hindi siya nagsasalita. So yun na lang ang aking kinukwento. Yun na lang ang aking shinare sa inyo. Kasi ano man ang sasabihin ko. Dahil puro lang naman sila drive. Pero malayo yung pinuntahan nila kapon. So yan ko na yung vlog ko again guys. Maraming salamat. And God bless you all and ingat kayong lahat. Bye guys!